Pagkatapos ng 12 oras na pagmamaneho sa ilalim ng malakas na ulan, na ang sakit sa likod ko ay parang pumapatay sa akin sa bawat kilometro. Dumating ako sa bahay kung saan gaganapin ang kasal ng aking nag-iisang anak na si Teresa. 72 taon na ang bigat sa aking balikat. Rayuma na sumisira sa aking buto. Pero wala ni isa man ang makakapigil sa akin na makarating doon para sa kanya. Ito ang espesyal na araw niya, o akala ko. Bumaba ako sa sasakyan na basa ng basa. Nanginginig ang mga kamay sa pagod, at naglakad patungo sa pintuan. Nakaon ang mga ilaw. May naririnig na tawa mula sa loob. Napuno ng tuwa ang aking puso sa pag-iisip na makayakap kay Teresa. Sabihin sa kanya kung gaano ako kaproud sa kanya. Pero nang makarating ako sa pintuan, may huminto sa akin. Mga boses na galing sa loob, mga boses na pinag-usapan ako. At ang narinig ko ay parang pinunit ang aking kaluluwa sa dalawa. Si Teresa, ang aking baby girl, ang aking prinsesa, ang anak na pinagsakripisyo ko ang lahat sa loob ng mga dekada, ay nakikipag-usap sa kanyang fiancé na si Alejandro. Ang mga salita niya ay parang kutsilyo na tumatagos sa akin. Sana mawala siya sa daan, sabi niya habang tumatawa. Hindi ko makakalimutan na dumating siya na parang matandang tapos na. Si Alejandro, ang lalaking tinanggap ko bilang anak, ang nagbigay ng huling saksak. Sana masira ang kotse niya sa ilang bangin. Para maiwasan natin ang drama na nandito siya at sinisira ang mga pictures. Nagtawanan sila. Teho. Pinagtatawanan nila ako na parang biro lang, na parang ang aking sakit, pagsisikap, at pagmamahal bilang ama ay dahilan lang ng saya nila. Nakatayo roon sa ilalim ng ulan. Nararamdaman ko ang malamig na tubig na nahahalo sa luha na nagsimulang tumulo sa aking pisngi. Naintindihan ko ang isang bagay na matagal ko nang tinatanggihan. Para sa kanila, hindi ako ama, kundi istorbo, isang matandang nakakairita na lumilitaw lang sa buhay nila para makasagabal. Patuloy na nagsasalita si Teresa at bawat salita ay parang mas malalim na sugat sa dibdib ko. Tingnan mo kung paano siya dumating, dumi at gusgusin. Sisirain niya ang lahat ng pictures ng aking perfect na kasal. At siguradong magtatagal siya ng ilang araw. Dagdag ni Alejandro na may pang-uyam. Tulad ng dati, umaasa na kami ang magpapakain sa kanya. Ako ang magpapakain. Ako na nagtrabaho ng 60 taon para mabigyan siya ng lahat. Ako na nagbenta ng bahay para mapag-aral siya sa kolehiyo. Ako na walang bakasyon, walang luho, walang anumang bagay, para lang magkaroon siya ng pinakamabuti. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakikita ko ang kanilang anino sa salamin. Si Teresa ay nakaputing damit na maganda. Kumikinang siya. Sa isang sandali, nakalimutan ko ang sakit at nakita ko lang ang aking baby girl sa araw ng kanyang kasal. Pero nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang pinakamasama, laging may mukha siyang martir, na parang kami ang may utang sa kanya habang buhay. Sawa na ako sa drama niya bilang matandang iniwan. Tumawa ng malakas at malupit si Alejandro. Dapat sabihin mo na lang sa kanya na huwag na siyang pumunta pa. Maghanap na lang siya ng bahay ampunan o ano. Tayo na ang may sariling buhay, sariling plano, hindi natin siya maaring pasanin magpakailanman. Tama ka, buntong hininga ni Teresa. Pagkatapos ng kasal, seryosohin ko ang pag-uusap sa kanya. Oras na niyang maintindihan na kasal na ako. Na ang priority ko ay ang aking pagsasama, hindi ang mga pangangailangan niya bilang matanda. Pangangailangan bilang matanda. Ganyan niya tinawag ang anak na binuhat ko noong may lagnat siya. Ang batang binabasaan ko ng kwento tuwing gabi. Ang rebellious na teenager na ipinagtanggol ko nang walang ibang gumawa. Ang babaeng inalo ko nang iwan siya ng unang boyfriend. Para sa kanya ngayon, isa na lang akong matandang may pangangailangan. Nanginginig ang kamay ko sa door knob. May bahagi sa akin na gustong buksan ang pinto, harapin sila, sigawan ang lahat ng nararamdaman ko. Pero may ibang bahagi, marahil ang pinakamatino, na bumulong sa akin ng iba. Lumiko ka, Moises. Umalis ka ng tahimik. Panatilihin mo ang natitira mong dignidad. At ginawa ko iyon. Lumiko ako at naglakad babalik sa kotse, sa ilalim ng walang awang ulan. Sumakit ang bawat hakbang, hindi lang dahil sa ayuma, kundi sa bigat ng pagtataksil. Nang makarating ako sa kotse, tumigil ako sandali. Tinitingnan ang maliwanag na bahay kung saan ipinagdiriwang ang kaligayahan ng aking anak. Isang kaligayahan kung saan malinaw na wala akong lugar. Sumakay ako sa kotse na durog ang puso at pinaandar ang makina. Habang lumalayo ako sa madilim at basang kalsada, isang sigurado na bagay ang nabuo sa isip ko na parang bato. Ito ang huling pagkakataon na makikita ako ni Teresa bilang ama na humihingi at nangangailangan. Dahil ang hindi niya alam, ang hindi alam ng sinuman sa kanila, ay may mga sikreto ako.
Mga sikreto na magbabago ng lahat. Nagmaneho ako ng maraming oras sa walang katao-taong kalsada, habang binabagsak ng ulan ang windshield na parang luha ng langit. Wala akong tiyak na pupuntahan. Kailangan ko lang makalayo sa bahay na iyon, sa mga boses na iyon, sa pagtataksil na sumira sa akin. Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Sinusubukang kontrolin ang galit at sakit na sumusunog sa loob ko. Paano ako napunta rito? Sa anong sandali ako naging pasanin sa anak na siyang dahilan ng aking buhay? Naalala ko noong maliit pa si Teresa, kung paano siya tumatakbo sa akin na sumisigaw ng tatay. Tuwing uwi ako galing trabaho. Ang kanyang mga matang kumikinang, ang kanyang maliliit na brasong yumayakap sa aking lig, ang kanyang mga halik sa aking magaspang na pisngi. Wala na ang batang iyon. Ang nagsasalita sa bahay na iyon ay isang estranghera. Isang malamig na babae na natutong tingnan ang kanyang ama bilang hadlang. At si Alejandro, ang maldito na Alejandro na tinanggap ko ng bukas ang mga bisig nang ipakilala siya ni Dehesa 3 taon na ang nakalipas. Binigyan ko siya ng tiwala, tinrato ko bilang anak na wala ko, at ganyan ang iganti niya. Naalala ko ang aming usapan nang humingi siya ng payo tungkol sa trabaho. Nang ikwento niya ang mga plano niya kasama si Teresa. Nang tawagin niya akong Tatay Moises, na may ngiti na alam ko na ngayon ay peke. Lahat ay perpektong pag-arte. Dumating ako sa isang motel sa tabing daan mga alas negatibo, 4 ng madaling araw. Ang tagapamahala, isang matandang lalaki na mukhang sanay sa mga bisitang may malungkot na kwento, nagparehistro sa akin ng walang tanong. Maliit ang kwarto at mabaho ng amag, pero wala akong pakialam. Umupo ako sa kama at sa wakas pinayagan ko ang mga luha na dumaloy ng walang kontrol. Umiyak ako para sa anak na nawala ko. Umiyak ako para sa mga taong nasayang. Naniniwala na tayo ay masayang pamilya. Umiyak ako para sa aking asawang si Carmen, na namatay 0 taon na ang nakalipas at naipagpalit na makita ito. Lagi niyang sinasabi na masyado ko sinispoil si Teresa, na kailangan ng bata ng hangganan. Ginagawa mo siyang makasariling prinsesa, alala niya sa akin. Hindi ko pinansin, ngayon binabayaran ko ang resulta. Nang sumapit ang umaga, nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Si Teresa, sigurado nang napansin na hindi ako dumating sa kasal. Pinayagan ko itong tumunog hanggang sa pumunta sa voicemail. Tumunog ulit at ulit at ulit. Sa wakas pinakinggan ko ang mga mensahe. Ang una ay nalilito, halos hysterical. Tatay, nasaan ka? Nagsimula na ang kasal at wala ka. Lahat nagtanong tungkol sa'yo. Tawagan mo ako agad. Ang pangalawa ay iba na, galit. Tatay, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi mo pwedeng biglaang mawala sa araw ng kasal ko. Ito ang aking espesyal na araw at sinisira mo ito. Tawagan mo ako ngayon din. Ang pangatlo ay puro galit. Alam mo ba, sawa na ako. Kung ayaw mong makasama sa kasal ko, sige. Pero huwag ka nang magbalik pagkatapos umiyak, dahil pakiramdam mo iniwan ka at nag-iisa. 45 missed calls sa kabuuan. Pagkatapos ay dumating ang mga text message. Lalong lumala ang bawat isa. Sumali rin si Alejandro sa pang-aapi. Lalong malupit ang kanyang mga mensahe. Matandang katawa-tawa, dumating ka pa talaga para magdrama. Nasaktan si Teresa dahil sa'yo. Makasarili ka na hindi makatiis na masaya ang anak mo nang wala ka. Naintindihan na namin ang mensahe mo. Gusto mo ng atensyon, pero pinili mo ang pinakamasamang araw para sa iyong pagiging maarte ng matanda. Matanda ulit ang salitang iyon, na parang ang 72 taon ko ay isang nakakahiyang sakit. Na parang ang lahat ng karanasan ko, karunungan, walang kondisyong pagmamahal ay walang halaga dahil tumanda ang katawan ko. Patuloy na dumating ang mga mensahe sa loob ng mga araw. May ilan mula sa mga kamag-anak na nasa kasal na nagtatanong kung ano ang nangyari. Pinsan, tiyo, kaibigan ng pamilya, lahat gustong malaman kung bakit absent ang tatay ng bride. Gumawa si Teresa ng kwento, syempre, na may sakit ako, na may emergency. Mga kasinungalingan para mailigtas ang kanyang perpektong imahe. Pero ang pinakamatitinding mensahe ay galing sa kanya at kay Alejandro. Hindi sila tumigil sa pag-insulto, pagbibintang, pagbabanta. Pupunta ka ba para mag-sorry? Sabi ng isa ni Alejandro. Magsisisi ka ba na ipinanganak ka? Binabantaan ako, isang lalaking nagtrabaho sa buong buhay. Nagpalaki ng anak mag-isa pagkatapos mamatay ng asawa. Nagsakripisyo ng lahat para mabigyan siya ng pinakamabuti. Ngayon ako pa ang kontrabida sa kwento. Sa mga araw na iyon sa motel, may nagbago sa loob ko. Ang lungkot ay unti-unting naging mas matatag, mas malamig, isang linaw na matagal ko nang wala. Nakikita ko ang buhay ko sa bagong pananaw at hindi ko nagustuhan ang nakikita. Naging tanga ako,
Isang mapagbigay na ama na nagpalaki ng makasariling anak. Isang lalaking pinayagang yurakan, dahil sa takot na mawala ang pagmamahal ng kanyang nag-iisang pamilya. Pero ang hindi alam ni Dehesa at Alejandro, ang hindi alam ng kahit sino maliban sa aking accountant na si Sergio, ay hindi ako ang matandang mahirap at nangangailangan na akala nila. Ang asawang si Carmen ay nagmana ng malaking ari-arian mula sa pamilya niya. Mga bahay, lupa, investments na pinamahalaan namin ng tahimik sa loob ng mga dekada. Nang mamatay siya, lahat napunta sa akin. Pero pinili kong mamuhay ng simple, walang yabang, iniipon ang bawat sentimos para siguraduhin ang kinabukasan ni Dehesa. May ari-arian ako sa 3 lungsod, isang investment account na lumalaki taon-taon, at isang testamento na ginagawa siyang sole heir ng lahat. Milyon-milyong piso na matatanggap niya pag namatay ako nang hindi man lang alam na mayroon iyon. Pero sa umaga ng ika-4 na araw, habang binabasa ko ang mensahe bilang 12 ni Alejandro na nagbabanta ng legal na aksyon, kung hindi ako lilitaw para humingi ng tawad, gumawa ako ng desisyon na magbabago ng lahat. Tinawagan ko si Sergio, ang aking pinagkakatiwalaang accountant sa loob ng 20 taon. Nagulat ang boses niya nang marinig ako ng maaga. Moises, kumusta ka? Mabuti, Sergio. Kailangan kong magpa-schedule ng appointment kay Ate Maria Elena ngayong linggo. May mga importanteng pagbabago ako sa testamento ko. Pagbabago. Sigurado ka ba? May nangyari. Nangyari na ang lahat, Sergio. At oras na para matuto akong pahalagahan ang sarili ko. Ang opisina ni Ate Maria Elena ay nasa sentro ng lungsod, sa isa sa mga magarang building na nagbibigay respeto mula pa sa pasukan. Nakatrabaho ko na siya noon sa ilang minor na legal na usapin, at lagi ko siyang nakitang matalino at diretso. Eksakto ang kailangan ko sa puntong ito ng buhay ko. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, sinalubong niya ako ng mainit pero propesyonal na ngiti. Babae siya, mga 50 taong gulang, maayos ang gray na buhok, perpektong sweet at matalim na tingin ng taong nakakita na ng lahat sa karera niya. Moises, ikinagagalak kitang makita. Sinabi sa akin ni Sergio na may mga pagbabago ka sa testamento mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang nasa isip mo. Umupo ako sa harap ng kanyang desk at sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon, huminga ako ng malalim. Ito ang sandali para kunin ang kontrol ng buhay ko. Para itigil ang pagiging biktima ng sariling kabutihan. Ate Maria Elena, gusto kong ganap na i-disinherit si Dehesa. Bahagyang tumaas ang kilay niya, pero nanatiling propesyonal ang ekspresyon. Sa linya ng trabaho niya, sigurong nakarinig na siya ng mas malala. Napakahalagang desisyon ito, Moises. Maari mo bang ikwento kung ano ang nangyari? Hindi ko kailangan ng intimate details, pero kailangan kong maintindihan ang dahilan para maayos na istruktura ang dokumento. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa paglalakbay sa ulan hanggang sa mga banta sa text, mula sa mga sakripisyo sa buong buhay hanggang sa pagtataksil na narinig ko noong gabi. Tahimik na nakinig si Maria Elena, paminsan-minsang nagsusulat ng notes, tumatango kapag may partikular na importante. Naiintindihan ko ng lubos ang sitwasyon mo, sabi niya nang matapos ako. Sa kasamang palad, mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Mga adultong anak na nakikita ang mga matatandang magulang bilang pasanin sa ekonomiya o sosyal. Sigurado ka ba sa desisyong ito? Wala akong masigurado pa sa buhay ko. Mabuti. Kaya gagawin natin itong pinakamatibay hanggat maaari. Malaki ang ari-arian mo, kaya siguraduhin nating walang butas na pwedeng gamitin ni Dehesa sa hinaharap. Ginugol namin ang susunod na 2 oras sa pagre-review ng bawat detalye, mga ari-arian, investments, bank accounts, lahat ng itinayo ni Carmen at ako sa mga dekada ng trabaho at matalinong pagtitipid. Nagulat si Maria Elena sa laki ng ari-arian. Moises, alam ba ni Dehesa kung ano ang pag-aari mo? Wala kahit katiting. Lagi akong namuhay ng simple. Akala niya retired poor ako na nakasalalay sa maliit na pensyon. Perfecto. Binibigyan tayo nito ng malaking legal na bentaha. Hindi siya makakapag-angkin na naapektuhan siya economically dahil opisyal na hindi siya umaasa sa mga ari-ariang ito. Nagdesisyon kaming lahat ng ari-arian ay mapupunta sa mga charitable organizations na nakatuon sa pangangalaga ng mga matatanda. Perpektong irony. Ang perang akala ni Dehesa na wala ay mapupunta sa pagtulong sa mga katulad ko, mga matatandang. Karapat-dapat ng respeto at dignidad. May iba pa ba? Tanong ko kay Maria Elena nang malapit ng matapos. Gusto kong maghanda ng karagdagang dokumento. Isang sulat na ibibigay kay Dehesa pag namatay ako, na ipapaliwanag ng eksakto kung bakit ko ginawa ang desisyong ito. Sigurado ka ba? Minsan mas mabuti na hayaan ang mga aksyon na magsalita.
Sigurado ako. Kailangang maintindihan ng batang iyon ang resulta ng kanyang mga ginawa. Kailangang malaman niyang ang pagmamahal ng ama ay hindi walang hanggan kapag binayaran ng pang-uyam. Tumango si Maria Elena at nagsimulang magsulat. Ako ang nagdikta ng bawat salita. Bawat parirala na nabuo sa isip ko sa mga araw ng masakit na pag-iisip. Teresa, kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin na matay na ako at kakadiskubre mo lang na wala kang mamanahin sa akin. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya. Sa loob ng 72 taon, nagtrabaho ako, nagtipid at naglano para sa iyong kinabukasan. Isinakripisyo ko ang aking kaginhawahan, kasiyahan, mga hangarin, lahat para mabigyan ka ng pinakamabuti. Sa kapalit, binigyan mo ako ng pang-uyam, pangungutya, at banta. Sa araw ng iyong kasal, nalaman ko na para sa iyo, isa lang akong nakakairitang matanda na sumisira sa iyong perfect na pictures. Ngayon nalalaman mo na ang matandang nakakairita na iyon ay milyonaryo at pinili niyang ibigay ang kanyang yaman sa mga tunay na nagpapahalaga sa pagmamahal at respeto. Hindi ko pinagsisisihan na pinalaki kita. Ang pagsisisi ko lang ay hindi ko agad naintindihan na ang kabutihan ay hindi dapat gawin sa kapalit ng pagkawasak sa sarili. Nang matapos namin ang lahat ng legal na dokumento, naramdaman ko ang ibang pakiramdam, mas magaan, pero mas malakas din. Sa unang pagkakataon sa mga taon, gumawa ako ng desisyon para sa sarili ko, para sa aking dignidad, para sa nararapat sa akin. Handa na ang mga dokumento para sa pirma sa loob ng 2 araw, sabi ni Maria Elena. Samantala, napag-isipan mo na ba kung saan ka titira? Dahil sigurado akong hindi ka nababalik kay Teresa. Tama siya. Hindi ko na kayang bumalik sa bahay na iyon kung saan ako hinya. Kailangan ko ng bagong lugar. Espasyo na akin ng walang emosyonal na pasanin mula sa nakaraan. Sa katunayan, napag-isipan ko na. Gusto kong bumili ng apartment. Isang komportableng lugar sa magandang barangay kung saan makapagsisimula ulit. Magandang desisyon. Kilala ko ang ilang trusted real estate agents. Pwede kitang irekomenda ang ilang options. 2 araw pagkatapos, pinirmahan ko ang bagong testamento. Simple pero makapangyarihan ang seremonya. Ang aking pirma sa mga dokumentong iyon ay nangangahulugang pagtatapos ng isang panahon at simula ng bago. Hindi na ako ang amang humihingi ng mumo ng pagmamahal. Isa na akong malayang lalaki na nakabawi ng dignidad. Sa hapon ding iyon, kasama si Sergio, binisita namin ang 3 apartment sa iba't ibang parte ng lungsod. Ang pangatlo ay agad na nakuha ang aking puso. Isang penthouse sa modernong building na may panoramic view, 2 kwarto, study, malaking terrace at lahat ng kaginhawahan na hindi ko pinayagan sa sarili noon. Sigurado ka ba, Ginoong Moises? Tanong ng agent. Malaking investment ito. Siguradong sigurado. Gusto kong magbigay ng offer ngayon din. Habang pinipirmahan ko ang mga papeles ng pagbili, tumunog ang cellphone ko. Si Teresa ulit. Tawag bilang 200 plus mula sa araw ng kasal niya. Sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon sa 1 linggo, nagdesisyon akong sagutin. Tatay, sa wakas sumasagot ka. Saan ka ba talaga napadpad? Nag-alala kami ng husto. Iba ang boses niya, hindi gaanong agresibo, mas mukhang nag-alala o baka nag-arte ulit. Kamusta, Teresa? Tatay, kailangan nating mag-usap. Lumabag na ito sa kontrol. Nagtatanong na ang mga tao. May mga bulong-bulungan. Nasa panganib ang reputasyon ko. Ayan na ang tunay na alalahanin. Hindi ang kalusugan ko, hindi kung buhay pa ako o wala, ang reputasyon niya. Ang reputasyon mo. Tatay, alam mo ba kung ano ang iniisip ng mga tao kapag absent ang tatay ng bride sa kasal? Alam mo ba kung anong kailangan kong gawin para ipaliwanag ang kawalan mo? Sabihin mo sa akin, Teresa, ano ang ginawa mo? Sinabi kong may sakit ka, may emergency medical. Pero hindi ko na kayang panindigan ang kasinungalingang iyon ng matagal. Naiintindihan ko. Nagkakaproblema ang kasinungalingan mo. Hindi lang akin ang kasinungalingan. Pamilya natin ito. Tatay, ano ang isipin ng mga tao sa atin? Ang mga tao, lagiang mga tao, hindi tayo bilang ama at anak. Hindi ang damdamin ko, hindi ang sakit ko. Lagi ang kampublikong imahe ni Teresa. Alam mo ba, Teresa? Tama ka. Kailangan nating mag-usap, pero sa terms ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi na ako ang paehong lalaki na umalis sa bahay mo noong gabing iyon. May mga importanteng desisyon akong ginawa at oras na para malaman mo. Tahimik sa kabilang linya. Sa wakas nagsalita si Teresa ng mas maingat. Anong klaseng desisyon? Ang klaseng nagbabago ng buhay. Teresa,
Magkita tayo bukas sa Cafe Central -3 ng hapon. At dalhin mo si Alejandro. Kailangan niyang marinig ito. Tatay, kinakabahan ako. Ano ba talaga? Bukas malalaman mo. At Teresa, ngayon ako ang nagtatakda ng rules. Binaba ko ang tawag nang hindi hinintay ang sagot niya. Tinitingnan ako ng agent na may halong usisa. Si Sergio ay nakangiti ng may pakahulugan. Sa unang pagkakataon sa mga taon, pakiramdam ko ay makapangyarihan ako. Hindi sa kapangyarihan ng pera, kundi sa kapangyarihan ng dignidad na nabawi ko. Bukas magsisimula ang ikalawang bahagi ng plano ko. Ang bahagi kung saan malalaman ni Teresa at Alejandro kung sino talaga si Moises at kung ano ang nawala sa kanila sa pag-underestimate sa akin. Ang Cafe Central ay isa sa mga eleganteng lugar sa sentro ng makasaysayang distrito. May mga mesang marmol, upuang katad, at mga customer na pinahahalagahan ang diskresyon at magandang serbisyo. Dumating ako 15 minuto bago ang oras. Hindi dahil sa kaba kundi para sa estratehiya. Gusto kong piliin ang pinakamagandang mesa, obserbahan ang paligid, at ihanda ang isip ko para sa darating. Umupo ako sa sulok na mesa kung saan kita ang buong pasukan. Nag-order ako ng American coffee at naghintay. May kakaibang kalmado. Hindi na ako ang desperadong amang namamalimos ng atensyon. Isa na akong lalaking nakabawi ng kapangyarihan at handa nang gamitin ito. Dumating si Teresa ng eksakto sa oras, kasama si Alejandro. Nakita ko sila mula sa malayo habang hinahanap ang mesa ko. Siya ay nakaasul na damit na mukhang elegante pero tense. Si Alejandro, nakamahal na suit at mayabang na ngiti na kilala ko na. Naglalakad na parang may-ari ng lugar. Nang makita nila ako, binilisan ni Teresa ang hakbang. May halo ng ginhawa at pag-aalala sa mukha niya. Si Alejandro naman ay nanatiling mayabang. Tatay, sabi ni Teresa nang makarating, yumuko para halikan ako sa pisngi. Isang galaw na dati nagpapaligaya sa akin. Pero ngayon ay alam kong puro acting lang. Teresa, Alejandro. Binati ko sila ng malamig na magalang. Tinuro ang mga upuan sa harap ko. Umupo sila at pumuno ng awkward na katahimikan ang hangin. Si Teresa ay naglalaro sa kanyang bag. Halatang kinakabahan. Si Alejandro ay nakatingin sa akin na may kalkuladong tingin na ginagamit niya kapag akala niya may advantage siya. O sige, tatay. Simula ni Teresa ng malambot. Nandito na kami. Ano ba talagang importante na hindi mo masabi sa telepono? Una, gusto kong ipaliwanag ninyo sa akin ang isang bagay. Sabi ko habang pinapanatili ang kalmadong boses. Sa gabi ng iyong kasal, nang dumating ako sa bahay ninyo pagkatapos ng 12 oras na biyahe sa ulan, bakit hindi ninyo binuksan ang pinto? Kumurap ng maraming beses si Teresa, halatang nagulat. Ano, tatay? Hindi namin alam na dumating ka. Busi kami sa preparasyon. Maraming tao. Busi kayo. Ulit ko ng dahan-dahan. Naiintindihan ko. At ang mga sinabi tungkol sa pag-asa na mawala ako sa daan. Kasama rin ba yon sa preparasyon? Nawala ang kulay sa mukha ni Teresa. Si Alejandro ay tumuwid sa upuan. Nagsimulang mag-crack ang kanyang kalmadong maskara. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tatay. Alam mo, Teresa. Nakatayo ako sa pintuan ng bahay ninyo, basa ng basa, naririnig ang bawat salita ninyo tungkol sa akin. Bawat pangungutya, bawat pag-asa na huwag akong dumating, bawat insulto tungkol sa matandang tapos na nasisirain ang perfect pictures ninyo. Sumandal si Alejandro, nagiging defensive. Tingnan mo, Ginoong Moises, kung may narinig ka na out of context. Out of context. Pinutol ko siya ng may ngiti na hindi umabot sa mata. Sa anong konteksto okay na sana mawala ang tatay ng bride sa daan o masira ang kotse niya? Tatay, stress kami, mabilis na sabi ni Teresa. Alam mo naman kung gaano ka-stress ang preparasyon sa kasal. May mga sinasabi ang tao na hindi naman talaga sinasadya. Mga sinasabi na hindi sinasadya, ulit ko. Tulad ng sabihin mong sawang-sawa ka na sa drama ko bilang matandang iniwan. O nang mungkahi ni Alejandro na maghanap ako ng bahay-ampunan dahil hindi na kayo makakapagpasan sa akin magpakailanman. Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. Si Teresa ay tumingin sa mesa, hindi makatingin sa akin. Si Alejandro naman ay nagbago ng taktika. Sige, baka may mga nasabi kaming hindi tama. Pero ikaw din naman, hindi ba? Bigla kang nawala sa araw ng kasal. Hindi sumagot ng tawag sa loob ng 1 linggo. Nag-alala ang buong pamilya. Nag-alala ang pamilya. Tumawa ako ng walang saya. Kailan ba talaga kayo nag-alala sa akin? Nang bantaan ninyo ako sa text. Nang tawagin ninyo akong matandang katawa-tawa. Tumingala si Teresa na may luha sa mata. Tatay, sorry. Alam kong nagkamali kami. Pero ikaw din naman ang nasaktan kami.
Ito ang aking espesyal na araw at sinira mo. Ako ang sumira, Deresa. Nagmaneho ako ng 12 oras na may sakit sa likod para makasama ka sa pinakamahalagang araw ng buhay mo. Dumating akong basa, pagod, pero masaya para sa'yo. At paano mo ako sinalubong? Sa pangungutya at pang-uyam. Sapat na, sabi ni Alejandro, halatang naiinis sa takbo ng usapan. Kaya mo kami pinatawag para mapagkasalanan kami. Lahat naman nagkakamali, Ginoong Moises. Pero ang buhay nagpapatuloy. Kasal na kami ni Deresa. May sarili kaming plano, sariling buhay. Hindi kami pwedeng maglakad sa itlog bawat oras na magagalit ka. Tama ka, Alejandro, sabi ko nang may kalmadong nagulat sa kanya. Nagpapatuloy ang buhay at gumawa rin ako ng sarili kong plano. Kinuha ko ang folder ng mga dokumento na dala ko at inilagay sa mesa. Tiningnan ito ni Deresa nang may pag-alala na lumalaki. Ano yan, tatay? Mga deed ng bagong apartment ko. Isang penthouse na 2 kwarto sa Torre Esmeralda na may panoramic view ng lungsod. Nagdinginan silang magkahalong nalilito. Si Alejandro ang unang nakayak. Penthouse. Paano mo mababayaran yan sa pensyon mo? Magandang tanong, Alejandro. Lumalabas na hindi lang pensyon ang meron ako. Binuksan ko ang folder at kinuha ang mga bank statement na inihanda ko lalo para sa okasyong ito. Hindi lahat ng ari-arian, pero sapat para magkaroon ng impact. Ito ang mga statement ko sa nakaraang 3 buwan. Ito ang deed ng bahay na may paupahan sa North Sector. At ito ang investment portfolio ko sa broker ko. Nanginginig ang kamay ni Deresa habang binabasa. Lumaki ang mata niya. Si Alejandro ay sumandal para tingnan sa balikat niya at nawala ang yabang sa mukha niya. Tatay, totoo ba to? Totoo, Deresa. Lumalabas na ang matandang tapos na nasisirain, ang pictures mo ay may patrimonyong milyon-milyon na piso. Si Alejandro ay pumutla ng tuluyan. Halos makita ang kanyang mental calculations habang pinoproseso ang mga numero. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Deresa nang basag ang boses. Dahil hindi ko akalain na kailangan. Akala ko mahal ninyo ako bilang ama, hindi dahil sa pera. Gusto kong sigurado na kapag kasama ninyo ako, dahil sa tunay na pagmamahal. Pero tatay, binabago nito ang lahat. Ano ang binabago, Deresa? Binabago ba na tinawag mo akong matandang tapos na? Binabago ba na sana mawala ako sa daan? Binabago ba na imungkahi ni Alejandro na ipadala ako sa bahay ampunan? Hindi. Pero kinukumpirma nito ang lahat. Sa loob ng mga taon, tinuring ninyo akong pasanin sa pera. Tinawanan ninyo ang sitwasyon ko financially. Akala ninyo matandang mahirap at nangangailangan ako. Ngayon nalaman ninyo na hindi, at bigla nagbago ang lahat. Hindi ba ninyo nakikita kung ano ang sinasabi nito tungkol sa inyo? Nagsimulang umiyak ng bukas si Deresa. Si Alejandro ay mukhang nag-isip ng mabilis kung paano ayusin ito. Ginoong Moises, sabi niya nang may pakikipag-ayos na boses, naiintindihan kong galit ka. Nagkamali tayong lahat noong gabi, pero pamilya tayo. Kaya nating malampasan to. Pamilya. Tiningnan ko siya diretso sa mata. Alejandro, sa gabi ng kasal, binantaan mo ako ng legal action kung hindi ako humingi ng tawad. Mga salita ba yan ng pamilya? Pinoprotektahan ko si Deresa. Hindi mo pinoprotektahan ang imahe mo, katulad niya. Hindi kailanman tungkol sa akin. Lagi tungkol sa kung paano ako nakakaapekto sa inyo. Kinuha ko ang isa pang dokumento mula sa folder. Ito ang pinakamahalaga. Ito ang bagong testamento ko. Pinirmahan 3 araw na ang nakalipas kay Ati. Maria Elena Garcia. Tumigil ang pagiyak ni Deresa. Pareho silang tumingin sa dokumento na parang makamandag na ahas. Ang testamento mo, tanong ni Deresa ng halos bulong. Sa dating testamento, ikaw ang sole heir ko, Deesa. Makakatanggap ka ng lahat pag namatay ako. Mga bahay, investments, bank accounts, lahat. Ulit ni Alejandro, nakatuon sa past tense. Eksakto. Makakatanggap ka, dahil ang bagong testamento ay nagsasabi ng iba. Pinayagan ko silang iproseso iyon sandali. Ang katahimikan sa mesa ay parang pwede nang hiwain ng kutsilyo. Ano ang sinasabi? Tanong ni Deesa sa wakas. Sinasabi na ang lahat ng ari-arian ko ay mapupunta sa mga charitable foundations para sa pangangalaga ng matatanda. Mga taong katulad ko, nakarapat-dapat ng respeto at dignidad imbes na pangungutya at pang-uyam. Nahulog ang tasa ng kape mula sa kamay ni Deresa at nabasag sa sahig. Naagaw nito ang atensyon ng ibang mesa, pero wala akong pakialam. Ito ang aking sandali ng katotohanan. Hindi mo pwedeng gawin yan, bulong ni Alejandro. Ginawa ko na, sagot ko ng kalmado.
At legal na legal. Sinigurado iyon ni Maria Elena. Tiningnan ako ni Dehesa na parang hindi niya ako nakikilala. Tatay, ako ang anak mo. Nag-iisang anak mo. Anak kita. At iyon mismo ang dahilan kung bakit masakit to. Dahil inaasahan ko ng higit sayo. Inaasahan ko ang pagmamahal, respeto, konsiderasyon. Sa halip, binigyan mo ako ng pangungutya at banta. Tumayo ako sa mesa. Iniwan ang mga dokumento na nakakalat sa harap nila. Natapos na ang usapan na to. Pero gusto kong malaman ninyo pa. Hindi ito paghihiganti. Ito ay konsekwensya. May resulta ang mga aksyon at natututo kayo nito sa pinakamahirap na paraan. Tatay, hintayin mo, sabi ni Teresa nang tumayo rin. May gulat sa boses. Kaya nating ayusin to. Kaya nating mag-usap. Kaya nating Teresa. Magkunwaring okay ang lahat. Mag-arte na walang nangyari. Huli na para doon. Tumayo rin si Alejandro. Tuluyang nawala ang kanyang peking kabaitan. Hindi ito matatapos ng ganito, matanda. Walang gagawa nito sa pamilya ko. Ang pamilya mo. Tumawa ako ng mapait. Ngayon ako pa ang pamilya mo. Nakakatawa kung paano nagbabago ang mga bagay kapag may pera nakasali. Lumabas ako ng CAF. Iniwan sila roon na napapalibutan ng mga dokumentong kumakatawan sa yaman na kakalaglag lang nila. Habang naglalakad patungo sa kotse ko, narinig ko si Teresa na sumisigaw ng pangalan ko. Pero hindi ako lumingon. Matagumpay na matagumpay ang unang fese ng plano ko. Ngayon darating na ang talagang kawili-wiling bahagi. Dahil ang hindi alam ni Dehesa at Alejandro ay ito pa lang ang simula. Sa mga sumunod na araw, naging bagyo ng desperate calls at lalong agresibong mensahe. Mula sa initial shock, nagsagawa sina Teresa at Alejandro ng coordinated harassment, legal threats, emotional blackmail, at pagsasalipa ng ibang kamag-anak sa kanilang kampanya. Ang unang mensahe ni Dehesa ay dumating pa rin sa gabing iyon pagkatapos ng pagkikita sa CAF. Halos 5 minutong audio kung saan palitan niya ang pagmamakaawa at mapait na pagbibintang. Tatay, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ako ang anak mo, nag-iisang pamilya mo. Ibibigay mo ba ang lahat ng pera mo sa mga estranghero imbes na sa sarili mong dugo? Magagalit si nanay sa libingan niya kung malalaman niya to. Siya ang nagmamahal sa akin. Gusto niya sigurong ako ang magmana sa'yo. Nakakatawa kung paano niya binabanggit si Carmen ngayon. Isip ko habang pinapakinggan. Si Carmen na lagi nagbabala na masyadong sinisipsip si Teresa, na nagiging makasarili at spoil. Si Carmen na namatay na nagpapaalala sa akin na magtakda ng hangganan bago huli. Ang mga mensahe ni Alejandro ay iba, mas kalkulado, mas nakakatakot. Tinanggal na niya ang maskara na mabuting manugang at ipinakita ang tunay na anyo. Matandang tanga, akala mo makakalaro ka sa amin. Nasaktan si Teresa dahil sa'yo. Pero hindi ito matatapos ng ganito. May contacts ako, kilala ko ang mga abogado. Ipapakita namin na hindi ka na nasa tamang pag-iisip, na may nagmamanipula sa'yo. Hindi gumagawa ng ganitong desisyon ang isang matanda nang walang mental illness. Mental illness. Iyon ang bagong estratehiya nila. Gawing parang senil na matanda ako na hindi makapagdesisyon ng maayos. Predictable, pero mapanganib kung makakabuo sila ng convincing case. Nagdesisyon akong tawagan si Maria Elena tungkol sa mga banta. Moises, eksakto yan ang inaasahan ko. Sabi niya ng propesyonal na kalmado. Kapag malaking pera ang involved, despete ang mga tao at gagamit ng kahit anong taktika. Pero marami tayong advantage. Paano? Una, ang testamento ay pinirmahan pagkatapos ng full psychological evaluation na hiniling ko mismo. May certificate ka na confirming na sound mean ka. Pangalawa, documented namin ang lahat ng banta nila. Ipinapakita nito ang tunay nilang karakter. Pangatlo, ang katotohanan na namuhay kang simple sa loob ng maraming taon ay nagpapatunay na hindi impulsive ang desisyon mo. At kung dadalhin nila sa korte, sige lang. Matibay ang kese natin at kailangan nilang patunayan, hindi lang incapacity, kundi external manipulation. Halos impossible yon sa ebidensyang inihanda natin. Pinakalma ko ng usapan na iyon. Pero nagpapatunay din na hindi basta susuko sina Dehesa at Alejandro. Kailangan kong maging handa sa mas mahabang laban kaysa inaasahan ko. Samantala, tinutukan ko ang pag-enjoy sa bagong buhay ko. Napakaganda ng penthouse, lalo na sa umaga kapag sumisilip ang araw sa malalaking bintana at binababad ng liwanag ang sala. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may espasyo akong buong akin. Walang masakit na alaala o negatibong koneksyon. Naghira ko ng katulong na si Beatriz, isang 60 anyos na balo na pumupunta 3 beses sa isang linggo para maglinis at magluto.
Matino siyang manggagawa at pinahahalagahan ang magandang sweldo na binibigay ko. Pinaalala niya ako kay Carmen sa kanyang direktang pananalita at practical common sense. Don Moises, sabi niya isang araw habang naghahanda ng tanghalian. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pamilya mo. Pero nakikita ko sa mata mo na sobrang sakit nito. Ang tanging masasabi ko lang, sa 72 taon mo, karapat-dapat kang magkaroon ng kapayapaan. Karapat-dapat kang gumising araw-araw nang hindi humihingi ng paumanhin dahil lang sa pag-iral mo. Hinawakan ako ng malalim ng mga salita niya. Eksakto iyon ang kailangan kong marinig. Isang hapon, habang umiinom ng kape sa terrace, tumunog ang doorbell. Nang buksan ko, nakita ko si David, ang bunsong kapatid ko. Hindi ko na siya nakita mula sa libing ni Carmen, mahigit 2 taon na ang nakalipas. Moises, sabi niya nang may awkward na ngiti, pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya. Kahit agad kong hinala kung bakit siya nandito. Hindi kami close ni na David, lalo na pagkatapos niyang lumipat sa ibang lungsod dahil sa trabaho. Ang bigla niyang pagdating ay nangangahulugan lang ng isang bagay. Nakipag-ugnayan sa kanya si Teresa. Kuya, simula niya pagkaupo sa sofa. Tinawagan ako ni Teresa. Sobrang nag-alala siya sa'yo. Nag-alala sa akin o sa mana niya. Kumurap si David. Halatang hindi niya inaasahan ang diretso kong sagot. Moises, sinabi niya sa akin tungkol sa testamento. Totoo bang dinisinherit mo siya? Ganap na totoo. Pero kuya, siya ang anak mo, nag-iisang anak mo. Hindi ba masyadong malupit yan? David, alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng pamangkin mo sa gabi ng kasal niya? Ikinuwento ko sa kanya ang buong kwento. Mula sa biyahe sa ulan hanggang sa mga pangungutya na narinig ko sa pintuan. Nakinig si David nang lalong nagiging uncomfortable. Grabe yan, amin niya sa wakas. Pero baka stress lang sila, baka hindi sinasadya. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Alejandro nang ipakita ko sa kanila ang ari-arian ko? Sasabihin niyang ipapakita niya na mentally ill ako. Stress din ba yan ng kasal? Tumahimik si David ng matagal. Moises, naiintindihan ko na nasaktan ka. Pero ang pagdisinherit ng anak, sobra na yan. Wala bang paraan para maayos? Ayusin ang ano, David? Ang pagtingin sa akin bilang pasanin. Ang interes lang niya sa akin kapag nalaman niyang may pera ako. Ang pagbabanta niya ng kaso kapag hindi niya nakuha ang gusto. Pero pamilya yan. Kuya, sabi ko ng matigas. Ang pamilya ay yung nagre-respect, nagpapahalaga, nag-aalala sa kapakanan mo. Si Teresa, pera lang ang inaalala. Malalim na buntong hininga si David. Alam mo ba, tama ka. Kung ganoon ang trato sa akin ng anak ko, baka gawin ko rin yan. Nagulat ako sa pag-amin niya. Inaasahan ko pang mas maraming resistance. Pero hiniling sa akin ni Teresa na kausapin kita, na kumbinsihin kita. Desperada siya. Desperada siya dahil nawala ang yaman na hindi niya alam na mayroon. Kung talagang nag-alala siya sa akin bilang tao, siya mismo ang pupunta para mag-sorry ng tapat, hindi magpapadala ng representative. At kung pupunta man siya at mag-sorry, David, may mga sugat na masyadong malalim. May mga pagtataksil na hindi na mababalik sa simpleng sorry. Ipinakita sa akin ni Teresa kung sino talaga siya nang akala niya walang nakikinig. Iyon ang tunay niyang pagkatao. Pagkaalis ni David, nangako na hindi na siya makikialam sa usapin namin. Naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Mahalagang pagsubok iyon. Kung kaya kong panindigan ang desisyon ko sa harap ng pressure mula sa pamilya, kaya ko rin sa kahit ano. Nang gabing iyon, habang kumakain sa terrace at tinitingnan ang ilaw ng lungsod, pinag-isipan ko ang mga pagbabago sa buhay ko. 1 buwan na ang nakalipas. Matandang mag-isa ako na nabubuhay para sa mumo ng atensyon mula sa makasariling anak. Ngayon, malaya na akong lalaki, may resources, may dignidad, may kinabukasan na nakadepende lang sa sarili kong desisyon. Tumunog ang cellphone ko. Si Teresa ulit. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Tatay, Teresa, tatay. Kailangan nating mag-usap. Pero hindi tulad noong huli. Ngayon gusto kong talagang makinig ka sa akin. Nakinig ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong may mga kakilakilabot na sinabi ako noong gabi. Pero tatay, mahal kita. Ikaw ang tatay ko. Ikaw ang natira sa akin mula kay nanay. Hindi tayo pwedeng matapos ng ganito. Mahal mo ako, Teresa, o ang pera ko. Mahal kita. Nasaktan ako nang malaman kong tinanggal mo ang mana ko. Hindi ako magsisinungaling, pero mas nasaktan ako sa pagkawala ng tatay ko. At si Alejandro, nagsisisi rin siya sa pagkawala ng biyenan. Mahabang katahimikan. Si Alejandro, galit na galit siya. Sabi niya hindi ka makakalusot,
na ipaglalaban niya to legally. Naiintindihan ko. Kaya hindi ka pumunta para mag-sorry. Pumunta ka para bantaan ulit ako. Hindi, tatay, hindi ako nagbabanta. Gusto kong ayusin ang mga bagay natin. Pero hindi mo kaya iyon nang wala si Alejandro. Di ba? Dahil siya ang priority mo. Asawa ko na siya ngayon, tatay, at ako ang tatay mo. Pero mukhang wala ng halaga yon sa'yo. May halaga, may lahat. Patunayan mo. Paano? Pumunta ka mag-isa bukas alas negatibo, 6 ng gabi sa El Mirador Restaurant. Walang Alejandro, walang abogado, walang hidden agenda. Tayo lang dalawa na nag-uusap bilang ama at anak. Kung talagang gusto mong ayusin, iyon ang pagkakataon mo. At kung gagawin ko yon, isa sa alang-alang mo bang baguhin ang testamento? Deresa, kung pupunta ka bukas na umaasa pag-usapan ang pera, mas mabuti wag ka nang pumunta. Ang usapan natin ay tungkol sa atin, sa relasyon natin, kung may maililigtas pa ba rito. Sige, pupunta ako. Pagkababa ko ng tawag, naisip ko kung mali ba ang ginagawa ko. Binibigyan ko ba si Deresa ng tunay na pagkakataon para sa redemption o pinapahaba ko lang ang sarili kong sakit? Oras lang ang magsasabi, pero isang bagay ang sigurado. Ito ang huling pagkakataon. Kung hindi maipakita ni Deresa, bukas na nakikita niya ako bilang higit pa sa source ng pera. Matatapos na talaga ang kabanata natin bilang ama at anak. Ang El Mirador Restaurant ay nasa ika-23 palapag ng isang corporate building na may malalaking bintana na nagbibigay ng kamanghamanghang view ng lungsod sa paglubog ng araw. Dumating ako ng 15 minuto bago, tulad ng nakasanayan ko, at nag-request ng mesa sa tabi ng bintana. Gusto kong maging memorable ang pagkikita na ito kahit ano pa ang mangyari. Habang naghihintay, pinagmamasdan ko ang mga mag-asawa at pamilya sa paligid. Mga magulang na tumatawa kasama ang adultong anak, mga lolo na nagdadala ng apo, mga usapan na puno ng tunay na pagmamahal. Naisip ko kung kailan huli kaming nagkaganyan ni Deresa. Walang tensyon, walang sisi, walang hidden agenda. Dumating si Deresa ng oras-oras. Nakaitim na eleganteng damit at may maingat na ekspresyon. Mukha siyang kinakabahan, vulnerable sa paraang matagal ko nang hindi nakita. Sa isang saglit, nang lumapit siya sa mesa, nakita ko ulit ang batang tumatakbo sa akin ng bukas ang braso. Kamusta, tatay? Sabi niya ng mahina, hinalikan ng pisngi ko bago umupo. Deresa, natutuwa akong pumunta ka mag-isa, tulad ng hiniling ko. Napansin ko, paano tinanggap ni Alejandro ang desisyon mong pumunta nang wala siya. Bahagyang nagdilim ang mukha niya. Ayaw niya talaga. Sabi niya trap to, na emotional mo ako. At ikaw, ano ang iniisip mo? Iniisip ko kailangan nating mag-usap ng mag-isa. Tulad ng dapat naming ginawa noon pa. Nag-order kami ng hapunan ng tahimik. Si Deresa ay nag-order ng salad, ako ng pasta. Pagkaalis ng waiter, nanatili kaming nakatitig sa labas, sa lungsod na humahaba sa ilalim namin. Tatay, simula ni Deresa, gusto kong malaman mo na marami akong pinag-isipan tungkol sa lahat ng nangyari. At tama ka sa maraming bagay. Sa alin? Sa pagiging makasarili ko. Sa pagtigil ko sa pagpapahalaga sa iyo bilang tao, at pagtingin sa iyo bilang obligasyon lang. Magandang simula yan. Pero kailangan ko ng higit pa sa surface admissions. Kailan nagsimula yon, Deresa? Kailan ako naging obligasyon imbes na tatay mo? Naglaro siya sa napkin, iniiwasan ang tingin ko. Sa tingin ko noong namatay si nanay. Sobrang sakit ko, sobrang galit, at sa isang paraan mas madali na sisihin ka kaysa tanggapin na wala na lang talaga siya. Sisihin ako sa ano? Sa hindi ko pagsab sa kanya, sa hindi ko pagganotis ng sintomas ng maaga, sa hindi ko pag-insist sa doktor. Parang suntok ang mga salita niya. Sa loob ng maraming taon, tahimik kong pinasan ang guilt na yon. Pero hindi ko alam na sinisisi rin ako ni Deresa. Deresa, ginawa ko ang lahat para kay nanay mo. Pinakamahusay na doktor, pinakamahusay na treatment. Alam ko, putol niya na may luha. Ngayon alam ko, pero noon kailangan ko ng sisihin, at nandun ka. At pagkatapos, nang subukan mong lumapit sa akin, may nabuild na akong pader sa pagitan natin. At pinalakas iyon ni Alejandro. Mahina niyang sabi, lagi siyang nakakahanap ng depekto sa'yo. Sabi niya masyado kang emotionally dependent, masyado kang humihingi ng atensyon, nakikialam ka sa relasyon namin. At naniniwala ka sa kanya. Gusto kong maniwala. Mas madali yon kaysa aminin na ako ang masamang anak. Dumating ang pagkain, pero wala sa amin ang gana. Si Deresa ay tumitira sa salad, habang ako ay naghahalo ng basta nang hindi talaga kumakain. Tatay, bakit hindi mo sinabi na mayaman ka pala? Dahil gusto kong sigurado na mahal mo ako bilang tatay mo.
hindi dahil sa maibibigay ko. Pero lagi kong akala mahirap ka. Nakikita kitang simple lang ang pamumuhay. Pinili kong mamuhay ng simple. Ganoon din kami ni nanay mo. Hindi namin kailangan ng luho para maging masaya. Kaya sa lahat ng panahon na nagrereklamo ako na hindi ka makakatulong financially, nang sabihin ni Alejandro na pasanin ka financially, lahat ng panahon na yon hinusgahan ninyo ang isang lalaking may higit na pera kaysa magastos niya sa buhay. Pero pinili niya mamuhay ng simple at iipon lahat para sa anak. Tahimik na umiyak si Teresa. Tanga ako, tatay. Makasarili at walang utang na loob. Hindi ka tanga, Teresa. Pero gumawa ka ng mga desisyon na sobrang nasaktan ang taong nagmamahal sa'yo. Mahal mo pa ba ako kahit lahat ng ginawa ko? Pinunit ng tanong na yon ang puso ko. Kahit lahat ng sakit at pagtataksil, anak ko pa rin siya. Teresa, mahal kita palagi. Anak kita, parte ka ng puso ko. Pero ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugan ng pagpayag na yurakan ka. Ano ang pwede kong gawin para maayos to? Paano ko maipapakita na nagbago na ako? Mali ang tanong mo. Hindi tungkol sa pagpapatunay sa akin. Tungkol ito sa tunay mong pagbabago, hindi para mabawi ang mana, kundi dahil naiintindihan mong mali ang pagtrato mo sa akin. Naiintindihan ko yon. Kaya ako nandito. Nandito ka dahil naiintindihan mo o dahil gusto mong baguhin ko ang testamento. Tahimik si Teresa ng matagal. Halatang nahihirapan sa tanong. Pareho, amin niya sa wakas. Hindi ako magsisinungaling, tatay. Nasaktan ako sa pagkawala ng mana. Hindi sa pera mismo kundi sa ibig sabihin nito. Ebidensya, yon na may halaga ako sa isang tao. Na may value ako sa iyo. Lagi kang may value sa akin, Teresa. Hindi nakadepende sa testamento ang value mo. Pero ngayon pakiramdam ko nawala yon. Nawala ang lugar ko sa puso mo. Hindi mo nawala ang lugar sa puso ko. Nawala mo ang tiwala ko. Nawala mo ang respeto ko. Pero ang pagmamahal, hindi ganoon kadaling mawala. Pinunasan niya ang luha gamit ang napkin. Ano ang kailangan kong gawin para mabawi ang tiwala mo? Teresa, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat nito? Ano? Na kailangan mo pang tanungin ako kung ano ang gagawin. Ang anak na talagang nakakaunawa ng ginawa niyang mali, ay hindi kailangan ng manual para maging mabuti. Hindi ko maintindihan. Kung talagang nagbago ka, dapat alam mo na instinctively. Dapat alam mo kung paano ako tratuhin, paano ako kausapin, paano ako isama sa buhay mo. Ang paghingi mo ng instructions ay nagsasabi na hindi mo pa talaga naiintindihan ang problema. Sumandal si Teresa sa upuan habang pinoproseso ang mga salita ko. Kaya ano ang sinasabi mo? Wala nang pag-asa para sa atin. Sinisabi ko na nakadepende sa iyo ang pag-asa, sa tunay na pagbabago, hindi sa pangako o sorry, sa aksyon, hindi salita. At si Alejandro, ano ang mangyayari sa kanya? Asawa mo na siya, parte na siya ng buhay mo. At ako ang tatay mo, parte rin ako ng buhay mo. Ang tanong, kayang tanggapin at respetuhin yon ni Alejandro. Sabi niya hindi mo pa rin siya tinatanggap. Teresa, tinanggap ko si Alejandro sa bahay ko. Sa hapag, sa pamilya ko. Tinrato ko siyang anak. Paano niya iganti? Sa pagdawa sa akin, sa pag-asa na mawala ako sa daan. Sa mungkahi na ipadala ako sa bahay ampunan. Alam ko, nagkamali rin siya. Nagkamali o ipinakita ang tunay niyang pagkatao. Hindi agad sumagot si Teresa. Nang magsalita siya, parang bulong lang. Hindi ko na alam kung ano ang isipin ko, tatay. Ibang-iba si Alejandro kapag tayo lang dalawa. Mabait, malalahanin, masaya, pero pagdating sa'yo, nagiging ibang tao. At hindi ba nagsasabi yon ng mahalaga tungkol sa kanya? Nagsasabi yon na kaya niyang maging malupit kapag akala niya makakalusot siya. Nagsasabi yon na ang respeto niya sa'yo ay nakadepende sa tingin niyang kapangyarihan mo. Kinain namin ang natitirang pagkain ng tahimik. Bawat isa ay nawawala sa sariling iniisip. Nang dumating ang bill, sinubukan ni Teresa na magbayad, pero ako ang nagpilit. Tatay, sabi niya habang naghihintay ng sukli. Gusto kong malaman mo na pumunta ako rito nang hindi sinasabi kay Alejandro ang pag-uusapan natin. Bakit? Dahil gusto kong tayo lang talaga to. Walang labas na impluensya. Maliit na hakbang yon, pero may halaga. Teresa, magiging malinaw ako sa'yo. Ito ang huling pagkakataon mo para ipakita na may halaga ang relasyon natin sa'yo. Hindi sa salita kundi sa aksyon. Nakadepende sa'yo kung ano ang mangyayari mula rito. Bibigyan mo ako ng second chance. Bibigyan kita ng pagkakataon na kitain ang second chance. Nang tumayo kami para umalis, niyakap ako ni Teresa. Tunay na yakap. Hindi ang automatic na dati. Mahal kita, tatay. Sana maipakita ko yon.
Sana nga, sagot ko. Pero habang bumababa kami sa elevator, may bahagi sa akin na nagtatanong kung huli na ba para sa kaligtasan. Dahil ang pinakamalalim na sugat ay hindi laging gumagaling, kahit gaano karaming pagmamahal ang nandyan. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Deesa ang hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Tumawag siya araw-araw, hindi para humingi, hindi para magreklamo, kundi para lang itanong kung kumusta ako. Ano ang ginawa ko, kung may kailangan ba ako. Sa una, inamin ko, nagduda ako. Pagkatapos ng maraming taon ng manipulation, mahirap maniwala na tunay ang pagbabago. Pero may iba sa boses niya. Isang init na hindi ko narinig mula bago mamatay si Carmen. Ikukwento niya ang araw niya. Tatanungin ang sa akin. Minsan nagpapadala pa ng picture ng pagkain na niluto niya na alaala sa recipes ni nanay. Sa ikalimang araw pagkatapos ng hapunan namin, dumating si Deesa sa apartment ko nang walang paalam. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko siyang may dalang grocery bags at may kinakabahang ngiti. Kamusta, tatay? Akala ko magluluto tayo ng sama-sama tulad noong maliit pa ako. Alam ba ni Alejandro na nandito ka? Bahagyang nawala ang ngiti niya. Nagtatrabaho si Alejandro at hindi ko naman kailangan ng permiso niya para bisitahin ang tatay ko. Pinapasok ko siya at magkasama kaming naghanda ng tanghalian. Habang naghiwa siya ng gulay at ako ang naghahanda ng karne. Nagsimula kaming mag-usap tulad ng matagal na hindi namin ginawa. Tatay, naalala mo ba noong tinuruan tayo ni nanay gumawa ng empanada na to? Siyempre, 8 ka pa lang. Sinisigawan mo na mas maganda ang masa mo kaysa kay nanay. Tumawa si Teresa, tunay na tawa na nagdala ng nostalgia. At pinayagan ka ni nanay na maniwala kang tama ka. Lagi siyang ganoon, pasensyosa sayo. Nanay mo ang nagmamahal sayo. Pero alam din niya kung kailan magtakda ng hangganan. Isang bagay na hindi mo natutunan. Sabi ni Teresa nang may malungkot na ngiti. Hindi, pagkatapos mamatay ni nanay. Sobrang takot akong mawala ka rin, kaya binigay ko sayo ang lahat ng gusto mo. At sinamantala ko yon. Naging spoiled brat ako na hindi lumaki. Tahimik kaming nagtrabaho sandali. Pagkatapos ay nagsalita ulit si Deesa ng seryoso. Tatay, marami akong pinag-isipan tungkol sa sinabi mo kay Alejandro. At tama ka, nagbabago siya pagdating sayo. Nagiging malupit at natatakot ako dahil nagtatanong ako kung kailan siya magiging ganoon sa akin. Malupit din siya sayo. Hindi physically, pero minsan may sinasabi siya na masakit. Lalo na kapag hindi ako sumasang-ayon sa kanya. Tulad ng nagdalawang isip si Deesa, halatang hindi comfortable. Na masyado raw akong emotional, hindi logical ang pag-iisip ko. Madali akong mamanipulete ng tatay ko. At ano ang iniisip mo noon tungkol doon? Akala ko tama siya, na emo-emotional mo ako para mapanatili akong malapit. Pero ngayon, na-realize ko na siya ang nagmamanipula sa akin para ilayo ako sayo. Mahalagang revelation yon, pero mapanganib din. Ang lalaking katulad ni Alejandro ay hindi tatanggap ng maayos na magsimulang magtanong si Teresa sa impluensya niya. Teresa, nakapag-usap ka na ba kay Alejandro tungkol sa mga pagbabagong to sa pag-uugali mo? Sinubukan ko, pero nagagalit siya. Sabi niya nilalabhan mo ang utak ko. Na nahuhulog na naman ako sa emosyonal na laro mo. At ano ang sinasagot mo? Sinasabi ko na hindi laro. Na sinusubukan ko lang maging mas mabuting anak. Paano niya reaksyon doon? Tahimik si Deesa. Masyadong nakatuon sa pagbubuo ng empanada. Deesa, paano niya reaksyon? Nagagalit siya. Sabi niya may bagong pamilya na ako. Na ang loyalty ko ay dapat sa kanya, hindi sayo. At ano ang nararamdaman mo kapag sinasabi niya yon? Naguguluhan, nasasaktan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong pumili sa pagitan ng asawa at tatay ko. Hindi mo kailangang pumili. Ang asawang talagang nagmamahal sayo ay hindi magpapapili sayo. Natapos namin ang pagluluto at umupo para kumain. Masarap na masarap ang empanada at sa unang pagkakataon sa maraming taon. Nasiyahan ako sa pagkain kasama ang anak ko nang walang tensyon o sisi. Tatay, sabi ni Teresa habang umiinom ng kape. Gusto kong magtanong ng isang bagay. Pero hindi ko sigurado kung dapat. Tanungin mo, kung ipinakita ko na talagang nagbago ako, isa sa alang-alang mo bang baguhin ang testamento? Iyon ang tanong na inaasahan ko. Ang pinakamalinaw na test ng tunay niyang motibasyon. Teresa, galing ba sa'yo, yang tanong o kay Alejandro? Galing sa akin. Pero nagtatanong din siya. Gaano kadalas nagtatanong? Malalim na buntong hininga ni Teresa. Araw-araw, ilang beses sa isang araw. Gusto mong malaman kung ano ang napag-usapan namin. Kung nabanggit mo ang testamento. Kung naniniwala ka na talagang nagbabago ako.
At ano ang sinasabi mo sa kanya? Sinasabi ko ang totoo, na binubuo natin ulit ang relasyon. Pero hindi pa natin napag-uusapan ang pera. Hanggang ngayon, tumayo ako at lumakad sa bintana. Tinitingnan ang lungsod sa ibaba. Tahimik na naghintay si Deesa sa sagot ko. Deresa, magiging buong tapat ako sa iyo. Hindi magbabago ang testamento. Narinig ko ang paghinto ng hininga niya. Kailanman, kahit ipakita mo na ganap kang nagbago. Kahit noon. Mahabang tense na katahimikan. Paglingon ko, may luha sa mata ni Deesa. Pero hindi siya umiyak ng hysterical tulad ng inaasahan ko. Pwede bang tanungin kung bakit? Dahil tapos na ang pinsala, Deesa. May mga bagay na hindi na mababalik. At kailangan kong protektahan ang sarili ko sa mga future na disappointment. Hindi ka ba naniniwala na tunay ang pagbabago ko? Sa totoo lang, hindi ko alam. At ang uncertainty na yon ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ko mababago ang testamento. Dahan-dahang tumango si Deresa habang pinoproseso ang sagot ko. Naiintindihan ko. Kaya ibig sabihin walang halaga ang lahat ng oras na ginugol natin magkasama. May malaking halaga. Nangangahulugan na pwede pa rin tayong magkaroon ng relasyon bilang ama at anak. Nangangahulugan na pwede ko pa ring mahalin at masyahan sa piling mo. Pero hindi nangangahulugan na pinagkakatiwalaan kita sa patrimonyo ko. At kung hindi kayang tanggapin yon ni Alejandro, kailangan mong magdesisyon kung ano ang mas mahalaga sa iyo. Isang kasal sa lalaking hindi makatanggap na mahal mo ang tatay mo o isang tunay na relasyon sa akin. Tumayo si Deesa at nagsimulang magligpit ng pinggan. Halatang agitated. Alam mo ba kung ano ang pinakakalunos-lunos sa lahat nito? Tatay. Ano? Nang pumunta ako rito ngayon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako nag-isip tungkol sa pera. Gusto ko lang magluto kasama ka, magpalipas ng oras sa iyo, maging anak mo ulit. Pero ngayon, pagkatapos ng usapang to, hindi ko na alam kung kaya ko pang ihiwalay ang isa sa isa. Malakas na tinamaan ako ng mga salita niya dahil totoo iyon. Deresa, ang katotohanan na pumunta ka rito ngayon ay may halaga sa akin. Ang tawag mo araw-araw ay may halaga, pero hindi sapat. Hindi sapat para baguhin ang mga desisyong ginawa ko para protektahan ang sarili ko. Tahimik na tinapos ni Deesa ang paglilinis ng kusina. Nang maghanda na siyang umalis, lumapit siya at niyakap ako. Mahal kita, tatay, at patuloy kitang mamahalin kahit hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Pero gusto kong malaman mo ito. Ano? Pag-uwi ko, tatanungin ako ni Alejandro kung napag-usapan natin ang testamento. At kapag sinabi kong at na hindi magbabago, magagalit siya ng todo. At ano ang gagawin mo? Hindi ko alam, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, magdedesisyon ako base sa gusto ko, hindi sa gusto niya. Pagkaalis ni Deresa, naiwan akong nakaupo sa sala. Pinag-isipan ang usapan namin. May iba sa kanya, may tunay na bagay na matagal ko nang hindi nakita. Pero may halong desperasyon din, na parang lumalaban siya sa puwersa na hindi niya ganap na kokontrol. Nang gabing iyon, habang kumakain mag-isa sa terrace, naisip ko kung masyado ba akong malupit sa kanya. Kung pinayagan ko ba ang sakit at pride ko na hadlangan ang tunay na pagkakataon ng pagkakasundo. Pero naalala ko ulit ang mga pangungutya noong maulan na gabi, ang mga banta pagkatapos, ang mga taon ng pang-uyam, at alam kong tama ang desisyon ko. May mga sugat na masyadong malalim para ganap na gumaling. Kahit gaano karaming pagmamahal ang natira. Tumunog ang cellphone ko ng alas negatibo, 1:00 ng gabi. Si Deesa na umiyak ng husto. Tatay, pwede ba akong pumunta sa apartment mo? Pwede ba akong makitulog dito ngayong gabi? Ano ang nangyari? Nag-away kami ni Alejandro ng grabe. Sabi niya mga kakilakilabot na bagay tungkol sa'yo. Sa akin, sa kasal namin. Halika, hinihintay kita. Habang naghihintay ako kay Deesa, alam kong may fundamental na nagbago. Ang tahimik na digmaan namin ni Alejandro ay naging totoong-totoo na. At kailangang pumili si Deresa ng kampo. Dumating si Deesa sa apartment ko pasado, hating gabi na may maliit na maleta at namamagang mata mula sa sobrang iyak. Nang buksan ko ang pinto, bumagsak siya sa bisig ko tulad noong bata pa siya at nanaginip na masama. Tatay, hindi ko alam ang gagawin ko. Nagiging kabaliwan na ang lahat. Dinala ko siya sa sofa at nagluto ako ng chamomile tea. Ang paihong iniinom niya noon kapag agitated siya ni Carmen. Habang hinintay ko siyang pakikalmahan para makapagsalita ng maayos, napansin ko ang pasa sa pulso niya na sinusubukang itago sa manggas ng sweater. Deesa, ano yan sa braso mo? Sinundan niya ang tingin ko at mabilis na ibinaba ang manggas. Wala to, tatay. Natamaan lang ako sa pinto ng kotse. Ipakita mo sa akin, Deresa. Hindi ito basta natamaan.
Ipakita mo ang braso. Reluctantly, itinaas niya ang manggas. May hugis daliri ang pasa. May humawak ng mahigpit sa kanya. Alejandro, siya ba ang gumawa nito? Hindi siya sumagot, pero ang katahimikan niya ang nagkumpirma ng lahat. Teresa, sinampal ka ba niya? Hindi niya ako sinampal, mabilis niyang sabi. Hinawakan lang niya ng mahigpit nang subukan kong umalis. Sobrang galit siya sa testamento. Iyon ay karahasan, Teresa. Hindi mahalaga na hindi niya ginamit ang kamao. Sabi niya aksidente lang. Hindi niya namalayan kung gaano kahigpit. Naniniwala ka ba sa kanya? Tahimik si Teresa habang nakatitig sa tasa ng tiya. Ikwento mo sa akin ng eksakto kung ano ang nangyari pag-uwi mo. Humugot ng malalim na hininga si Teresa bago magsimula. Pag-uwi ko, naghihintay si Alejandro sa sala. Agad niyang tinanong kung napag-usapan natin ang testamento. Nang sabihin kong, nagtense siya. Ano ang sinabi niya? Tinanong niya kung ano ang sagot mo. Nang sabihin ko na sinabi mong hindi ka na magbabago ng testamento kahit kailan, nagwala siya. Nagwala ng paano? Nagsimulang sumigaw na matandang manipulator ka, na pinaparusahan mo ako dahil nag-asawa ako sa kanya. Sabi niya puro paghihiganti, dahil hindi mo pa rin siya tinanggap bilang manugang. At ano ang sinagot mo? Sinabi ko na hindi totoo yon, na malinaw kang nagsabi na konsekwensya ito ng pag-ugali namin noong gabi. Nakasalanan namin, hindi lang sayo. Paano niya reaksyon doon? Nagsimulang umiyak ulit si Teresa. Nagalit siya sa akin. Sabi niya nilabhan mo ang utak ko, na tinataksil ko ang sarili kong kasal para sa matandang makasarili na walang iwan sa akin. At doon niya ako hinawakan sa braso. Hindi, pagkatapos yon. Una sinabi niya na tanga ako, na emo-emotional mo ako, na hindi mo talaga ako patatawarin. Ano ang sinagot mo? Sinabi ko na baka tama siya. Baka hindi mo na talaga ako mapatawad ng buo. Pero hindi yon hadlang para subukan kong maging mas mabuting tao. Sa kabila ng lahat ng sakit, may maliit na kibot ng pride ako nang marinig yon. Iyon ang nagpainit sa kanya. Hindi, ang nagpalala sa galit niya ay nang sabihin ko na baka dapat siya rin mag-sorry sa'yo. Sinabi mo rin yon. Sinabi ko na kung talagang gusto niyang maging maayos ang pamilya, kailangan niya mag-effort din na makasundo ka. At doon niya sinabi ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Huminto si Teresa, na para masyadong masakit ulitin ang mga salita. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang kailangan kong pumili, siya o ikaw, na hindi niya papayagang sirain ng matandang senil ang kasal namin at kung pipiliin kong patuloy kang makita, mas mabuti magsimula na akong maghanap ng divorce lawyer. Binantaan kanya ng diborsyo. Hindi lang yon. Sinabi niyang kung maghiwalay kami, sisiguraduhin niyang wala akong makukuha, na may paraan siya para patunayang mentally unstable ako, na nasa impluensya mo akong manipulative. At doon niya ako hinawakan ng mahigpit. Nang tumayo ako para pumunta sa kwarto, hinawakan niya ako sa braso at hinila pabalik. Sabi niya hindi pa tapos ang usapan, na hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi ko ipinapangako na hindi na kita makikita. Nangako ka ba? Hindi. Sinabi ko na tatay mo ako at may karapatan akong makita ka. Doon niya ako hinigpitan at sinabing wala akong karapatan sa kahit ano, na ang tanging tungkulin ko ay sa kanya bilang asawa. Paano ka nakatakas doon? Sinabi ko na kailangan ko ng oras para mag-isip, na matutulog ako sa bahay ng kaibigan ko sandali. Doon niya ako binitawan, pero binigyan ako ng babala na kung pupunta ako sa'yo, huwag na akong bumalik. At pinili mong pumunta rito pa rin. Dahil na-realize ko ang isang bagay. Ano yon, tatay? Na-realize ko na kung kaya ng lalaki nasaktan ka physically sa isang away, kaya niyang gawin ang mas masahol kapag talagang galit na siya. Huli na ang realization. Pero importante. Teresa, alam mo bang ito pa lang ang simula? Kung handa na siyang maglagay ng kamay sa iyo ngayon, lalala pa. Alam ko, kaya nandito ako. Magdidiborsyo ka ba sa kanya? Mahabang katahimikan si Teresa. Hindi ko alam. Komplikado. Ano ang komplikado? Binabantaan ka ba niya? Sinasaktan ka physically? Tatay, mahal ko siya. O minahal ko. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Teresa, alam mo ba kung ano ang gagawin ni nanay mo kung sakaling ako ang nanampal sa kanya? Ano? Umalis siya agad, walang diskusyon, walang second chance, walang couples therapy, umalis siya. Pero kayo talagang nagmamahalan. Eksakto. At dahil mahal niya ang sarili niya, hindi niya kailanman tinolerete na saktan siya kahit gaano pa niya kamahal ang tao. Dahan-dahang tumango si Teresa. Pwede ba akong manatili rito habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin? Pwede kang manatili hanggat kailangan mo. Nang gabing iyon,
Habang natutulog si Teresa sa guest room, nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Si Alejandro. Pinayagan ko muna itong pumunta sa voicemail. Pero patuloy ang tawag. Sa wakas sinagot ko. Nasaan ang asawa ko, matanda? Ligtas ang asawa mo. Nandito siya sa akin, di ba? Nilagyan mo ng ideya ang ulo niya. Hindi ko kailangang lagyan ng ideya. Ang mga pasa niya ang nagsasalita para sa kanya. Mga pasa. Nasugatan niya ang sarili nang matumbas siya. Dramatic si Teresa. Lagi niyang pinapalaki ang lahat. Alejandro, nakita ko ang mga marka ng daliri mo sa braso niya. Wala kang alam sa sinasabi mo. Alam ko eksakto ang sinasabi ko. At gusto kong malaman mo ito. Kung hinawakan mo ulit siya, sisiguraduhin kong ikaw ang makukulong. Binabantaan mo ba ako? Nangangako ako. Pakinggan mo ng mabuti, matanda. Si Teresa ang asawa ko. Akin siya at kukunin ko siya kahit may tulong mo o wala. Nakadepende yon sa kanya, hindi sa'yo. Sig. Makikita natin. Dahil may mga card ako na hindi mo alam. Ano ang ibig sabihin yon? Ibig sabihin nagsisimula pa lang ang digmaang to at malalaman mong hindi ako kasing dali talunin tulad ng akala mo. Binaba niya bago ako makasagot. Pinuno ako ng pagkabalisa ng mga salita niya. Ang lalaking katulad ni Alejandro, nasulok at desperado, kayang gawin ang kahit ano. Kinabukasan, nagising si Teresa ng mas kalmado pero determinado. Tatay, may pabor akong hihingin. Sabihin mo, gusto kong tulungan mo akong magdiborsyo kay Alejandro. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Ang nangyari kagabi ay nagbukas na mata ko. Kung kaya niyang saktan ako dahil pinagtatanggol ko ang relasyon natin. Ano pa ang kaya niyang gawin kung talagang tutol ako sa malaking bagay? Tama ka. Tatawagan natin si Maria Elena, ang abogada mo. At Teresa, gusto kong malaman mo ito. Ano? Proud ako sa'yo. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, gumagawa ka ng mahirap pero tamang desisyon. Habang nag-almusal kami at nagpaplano ng susunod na hakbang, tumunog ang cellphone ko. Isang numero na hindi ko kilala. Ginoong Moises. Detective Santiago ito mula sa Municipal Police. Pwede po bang pumunta kayo sa station? May ilang tanong kami tungkol sa anak ninyong si Teresa. Anong klaseng tanong? Nag-file ng complaint ang manugang ninyo. Sabi niya kinidnap ninyo ang asawa niya. Nagkatinginan kami ni Teresa ng may horror. Nagsimula na ang counterattack ni Alejandro at marumi ang paglalaro niya. Ang police station ay puno ng umaga na ingay, mga detective na umiinom ng kape, tumutunog na telepono, bulong-bulungan ng opisyal na usapan. Dumating kami ni Teresa ng magkasama. Halatang kinakabahan siya, pero determinado na harapin ang mga kasinungalingan ni Alejandro. Si Detective Santiago ay lalaking mga 40 taong gulang. May sapat na karanasan para makilala ang domestic violence kapag nakikita niya ito. Sinalubong niya kami sa maliit pero maayos na opisina na may picture ng pamilya sa desk. Ginoong Moises, Ginang Teresa, salamat sa pagpunta. Tulad ng ipinaliwanag ko sa telepono, nag-file si Ginoong Alejandro ng reklamo na sinasabing labag sa kalooban ang pag-alis ng asawa niya. Detective, sabi ko ng kalmado, kusang pumunta ang anak ko sa apartment ko pagkatapos siyang saktan physically ng asawa niya. May ebidensya ba kayo ng assault na yon? Itinaas ni Teresa ang manggas at ipinakita ang mga pasa sa braso. Agad na kinunan ng litrato ng detective. Kailan nangyari ito? Kagabi, sagot ni Teresa. Hinawakan ng mahigpit ng asawa ko ang braso ko habang nag-aaway at sinubukan kong umalis sa kwarto. May testigo. Wala. Kami lang dalawa sa bahay. Tumango ang detective habang nagsusulat. Ginang Teresa, kusang pumunta ka ba rito? Ganap. Walang pinilit ang tatay ko. Nagdesisyon akong umalis sa bahay dahil hindi na ako ligtas. Gusto mo bang mag-file ng kaso laban sa asawa mo dahil sa assault? Tumingin si Teresa sa akin para sa suporta. Bahagya akong tumango. Gusto kong mag-file. Ginugol namin ang susunod na 2 oras sa pagbibigay ng statement, pagbibigay ng ebidensya, at pagpapaliwanag ng buong sitwasyon. Profesional pero may pag-unawa si Detective Santiago. Lalo na nang ikwento ni Teresa ang mga banta at kontrol na ginagawa sa kanya ni Alejandro. Pagkalabas namin sa station, mukhang mas magaan si Teresa, na parang nabawasan ang malaking pasanin sa balikat. Tatay, sa tingin mo tama ba ang ginawa ko? Ginawa mo ang kailangan mong gawin para protektahan ang sarili mo. Iyon ang laging tama. Nang hapon na yon, sinalubong kami ni Maria Elena sa opisina para pag-usapan ang divorce process. Napakahalaga ng karanasan niya sa domestic violence cases,
para makabuo ng matibay na legal strategy. Teresa, sabi ni Maria Elena habang tinitingnan ang mga litrato ng sugat at police report. Malakas ang case natin. Kailangang harapin ni Alejandro ang criminal charges bukod sa divorce. Pwede pa ba siyang gumawa ng paraan para saktan ako legally? Pwede siyang sumubok, pero limitado ang options niya. Lalo na ngayong may official police report ng violence. Habang ipinapaliwanag ni Maria Elena ang legal process, paulit-ulit na tumunog ang cellphone ko. Si Alejandro ulit. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ng speaker para marinig ng lahat. Ginoong Moises, Alejandro, nasaan si Teresa? Sabi ng pulis na nag-file siya ng kaso laban sa akin. Ikaw ba ang nagkumbinsi sa kanya niyan? Walang nagkumbinsi kay Teresa ng kahit ano. Sarili niyang desisyon yon. Kasinungalingan yan. Manipulado mo siya. Alejandro, naka-speakerphone to. Nandito si Ati. Maria Elena at si Teresa. Nakikinig sila. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay direktang nagsalita si Alejandro kay Teresa. Teresa, love, please, umuwi ka na. Kaya nating ayusin to. Diskusyon lang na lumabas sa kontrol. Hindi, Alejandro. Sagot ni Teresa ng matatag. Hindi lang discussion yon. Sinaktan mo ako, binantaan mo ako, at pinapili mo ako sa pagitan ng asawa at tatay ko. Pero siya ang sumisira sa kasal natin. Hindi, Alejandro. Ikaw ang sumira sa kasal natin nang lagyan mo ako ng kamay. Teresa, kung hindi ka umuwi, agawin ko ang lahat sa'yo. Ang bahay, kotse, bank accounts, iwan kita sa kalye. Sumingit si Maria Elena. Ginoong Alejandro, ako si Ati. Maria Elena Garcia. Gusto kong ipaalam sa'yo na may mga saksi rito at nadodokumento ang mga banta mo para sa legal process. Sino ka? Isa pang hiner ni Moises para mamanipulete ang asawa ko. Ako ang legal representative ni Teresa sa divorce process niya. Divorce. Nabasag ang boses ni Alejandro. Teresa, seryoso ka bang magdidiborsyo dahil sa matandang to? Magdidiborsyo ako sa'yo dahil sa'yo, Alejandro, dahil sa taon ng manipulation, control, at sa wakas karahasan. Hindi ito matatapos ng ganito, sigaw ni Alejandro. Sisirain ko ang buong pamilya ninyo. May contacts ako. May impluensya ako. Ginoong Alejandro, sabi ni Maria Elena ng malamig. Ipinapayo ko na ibaba mo na at kumonsulta sa abogado mo bago ka pa magbanta ng mga bagay na magagamit laban sa'yo. Biglaang naputol ang linya. Mabuti, sabi ni Maria Elena nang may mapait na ngiti. Magandang karagdagang ebidensya, yan para sa case. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magkaroon ng bagong ritmo ang buhay. Nanatili si Teresa sa apartment ko habang inaayos ang divorce. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, na-rebuild namin ang relasyon naming ama at anak ng walang labas na impluensya. Magkasamang nagluluto, nanonood ng pelikula, nagkukwentuhan tungkol kay Carmen at masasayang alaala noong maliit pa si Teresa. Parang nabalik ang anak na nawala ko noon. Sinubukan ni Alejandro ang ilang desperate tactics. Nag-hire ng mahal na abogado na sumubok mag-argue ng parental alienation. Naggalat ng rumor tungkol sa mental health ko. At sinubukan pang isali ang ilang malalayong kamag-anak, pero wala ni isa ang gumana. Masyadong matibay ang ebidensya laban sa kanya. Natapos ang divorce sa loob ng 3 buwan. Nakatanggap si Teresa ng fair compensation at sinentensyahan si Alejandro ng 1 taon na probation at mandatory therapy para sa domestic aggressors. Isang hapon, habang nag-iempeke si Teresa ng gamit para lumipat sa bagong apartment niya, inupo niya ako sa sofa para sa seryosong usapan. Tatay, gusto kong pag-usapan natin ang testamento. Teresa, hindi, hintayin mo akong matapos. Sa mga buwang to, natutunan ko ang mahalagang bagay tungkol sa sarili ko. Natutunan kong nalito ko ang pagmamahal sa economic dependence. Ano ang ibig mong sabihin? Sa loob ng maraming taon, subconsciously inaasahan kong bilang heir mo. Hindi na ako mag-alala sa future ko financially. Ginawa yon akong tamad, dependent, at sa huli naiinis sa'yo kapag akala ko wala kang pera para ibigay. Teresa, tatay, gusto kong malaman mo na buong-buo kung sinusuportahan ang desisyon mong baguhin ang testamento. Hindi lang sinusuportahan, nare-respeto ko. Nagulat ako sa mga salita niya. Bakit? Dahil sa wakas naiintindihan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakadepende sa mana o pera. Ang mga buwan na to kasama ka ang nagpatunay na ang gusto ko talaga ay magkaroon ka bilang tatay, hindi bilang provider. Sigurado ka ba riyan? Ganap na sigurado. Sa katunayan, may hihingin pa ako. Ano yon? Gusto kong mag-enjoy ka sa pera mo. Mag-travel, bumili ng mga bagay na trip mo.
I enjoy ang buhay mo. Sapat na ang sakripisyo mo para sa akin. Nawalang salita ako. Ito ang anak na matagal ko nang inaasahan. Mature, independent, mapagbigay. Deesa, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Ano yon? Proud ako sa naging babae mo. Proud din siguro si nanay mo. Umiiyak kaming magkasama. Pero luha ng paghilom yon, hindi ng sakit. 6 na buwan pagkatapos, nakabuo na si Deresa ng bagong buhay. Nakakuha siya ng trabaho na pasyon niya. Lumipat sa apartment na gusto niya. At nagsimula ng therapy na tumulong sa kanya iproseso ang mga taon ng toxic relationships. Regular kaming nagkikita, nag-usa sa telepono ng walang hidden agenda. At naabot namin ang isang bagay na akala namin imposible. Tunay na relasyon bilang ama at anak. Isang gabi, habang kumakain sa terrace ng penthouse ko at tinitingnan ang ilaw ng lungsod, pinag-isipan ko ang lahat ng nangyari. 1 taon na ang nakalipas, matandang mag-isa at hinahamak ako. Namamalimos ng mumo ng atensyon mula sa makasariling anak. Ngayon, malaya na akong lalaki, iginagalang, may tunay na relasyon kay Deresa. Nanatili ang testamento. Lahat ng ari-arian ko ay mapupunta sa charitable organizations pag namatay ako. Pero ngayon, ang desisyong yon ay hindi nagaling sa sakit o paghihiganti, kundi sa paniniwala na tama ito. Natutunan ni Deresa na pahalagahan ang sarili at bumuo ng sariling buhay. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay minsan nangangailangan ng matitinding hangganan. At pareho kaming natutunan na ang tunay na pamilya ay nakabase sa mutual respect, hindi sa economic obligations. Tumunog ang cellphone ko. Si Deresa. Kamusta, tatay? Mabuti, baby girl. Ikaw, masaya. Talagang masaya. Gusto mo bang mag-lunch tayo bukas? Gustong gusto ko. Pagkababa ng tawag, ngumiti ako habang tinitingnan ang mga bituin. Dumaan ako sa masakit pero kinakailangang landas. At sa huli nakita ko ulit ang nawala ko noon. Isang anak na talagang nagmamahal sa akin. Hindi ko pinagsisisihan ang mga mahirap na desisyon. Ang pagsisisi ko lang ay hindi ko agad naintindihan na ang kabutihan ay hindi dapat gawin sa kapalit ng pagkawasak sa sarili.